Ako pala si Joseph. Dati akong OFW before ko nakita yung business. So, kumbaga share lang to sa akin ng kapatid ko. Tinitext niya ako, in-invite niya ako. Kumbaga negative ako sa business kasi parang alam ko na. So, yun. Tapos, napilitan ako. So, kumbaga 9 days na lang before ako umalis, pinagbigyan ko siya. So, nakita ko yung business. Maganda pala. Research ko sa internet. Tapos, yun. Dumating sa point na napag-isip-isip ko, di ba, bakit hindi ko i-grab yung opportunity? Sabi ko, napakalit naman ng puhunan, di ba? At the same time, hindi siya mahirap gawin. Sabi ko, kung nagawa ko to 4 years sa abroad, bakit hindi ko muna try dito? Mas maganda yung opportunity, marami yung may resulta. Akala ko nung una, madali yung business. Di ba? Parang nakita ko naman na kailangan pala dito is may sipag talaga, tsaka focus ka dapat. So yun, ginawa ko lang, kahit nahirapan ako, hindi mo maalis yung mga negative kasi unang-unang naging negative yung mga nasa paligid ko na sa una, akala ko yun yung mga magiging kasama ko sa business or magiging mga business partners ko, di ba? So, dumating lang ako sa point na parang nawawalan na ng pag-asa. So, ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang. Naalala ko pa nga nung first time ko umalis, kala ko kasi pagiging isang OFW, doon mo makukulat pangarap mo, diba, pambuhay mo sa family mo. Although meron, pero hindi pala siya kadaling gawin. Kasi unang-una, pag-alis ko pa lang, iniwanan ko si Ises, buntis pa siya nun, 2 months pa lang. Andun na yung, inisip ko na, paano diba paglabas nung first baby ko, hindi ko siya kasama. So yun yung sakripisyo. Inisip ko na lang, sabi ko, para sa baby ko naman to. Kaya yung ginawa ko, yung first contract ko, pagdating ko doon, yun na, doon ako nag-start, mag-adjust sa lahat. Jeddah, knowing Jeddah is napaka-higpit dyan. Sinipagan ko naman, kasi alam ko naman, di ba, inisip ko, kung hindi ko gagawin to, wala nang mangyayari. Nararamdaman ko yung lungkot. Kasi, yung anak ko, dinatnang ko, hindi ka naman siya nakitang isinilang. Pagdating ko, malaki na, hindi ako kilala. Diba? So, yun yung parang masakit, pero dapat, di ba, kailangan gawin eh. Natapos ko, sinipagan ko lalo, na-promote ako, naging dining supervisor ako doon, hanggang sa pagbakasyon ko, doon ko na nakita yung business. So yun, kapatid ko, saka kukulit naman niya, okay, yun, tinignan ko yung business. So kung ikumpara mo siya sa ginagawa ko dati na naranasan kong matulog sa CR, sobrang pagod ko, yung 15 hours na straight duty, lalo na after ng Ramadan, Eid, so yung 1 week na yun, perasahan yun, 15 hours duty. So sabi ko, what if kaya kung i-grab ko yung opportunity na to, at diba, yung sipag na dinala ko sa Jeddah, dalhin ko dito. Marami yung mga nagsasabi na hindi ako kikita dyan, balikan ko na lang yung dating trabaho. So parang yung nagtulak sa akin para mas lalo kong pagigihan yung business. Gusto ko patunayan sa kanila na yung nakita kong negosyo is maganda. So yung nagpursige ako, sabi ko kasi kung yung ibang tao kinaya nila, diba, kumita sila, sabi ko nga, siguro kaya ko rin naman. Kung sipagan lang naman yung usapan, may sipag naman din ako. Hindi ako abot ng 4 years, hindi ako mapopromote sa trabaho sa Jeddah kung, di ba, wala naman ako sipag. So yun lang ginawa ko. So hanggang nagkaroon ako ng resulta. So unti-unti, mga after a month, 2 months, so unti-unti kumikita na, nakapaglabas ako ng first car ko. So doon na parang nag-iisip-isip na sila, di ba? Nung nagka-resulta ako, so parang mas naging madali. Ayoko nang tumanda abroad. Kaya pinag-iigan ko yung business na to. So tulad ngayon, ginagawa ko yung business. Yung kinikita ko abroad, kinikita ko na rin dito. Parang sa akin is rewarding, kasama ko yung family ko. Nung sa una, walang naniniwala. Tapos, di ba, tinuloy-tuloy ko lang yung business. So parang pinaka-unforgettable sa akin is yung tipong, di ba, yung ginagawa mo is more than nakitaan na pala. Yung ginagawa yung business, kumikita ka, at the same time is yung nakakatulong ka. Yung focus mo, di ba, kumbaga kung ano yung goal mo, gawin mo dito kay P Mobile is kailangan lakihan mo. Kumbaga, yung pinaghuhugutan mo kailangan malalim. Kasi the more na malalim yung pinaghuhugutan mo, the more na hindi ka titigil sa business. Ako si Joseph, dating OFW sa Jeddah.